Sound check. Good evening po. Good evening na ba? May kausap ba ako? Inom lang ako tubig. Good evening. Welcome sa mga bagong balik. Umaba yata yung bakasyon nyo. Nagsimula na kami last week. Pero pwede ko namang i-recap ng konti. Kasi ang series natin ngayong buwan ay Start with God series. Pwede nating i-apply ito na simulan natin yung pagninegosyo na kasama ang Diyos. At pwede rin natin sabihin na simulan natin ngayong taon na kasama ang Diyos. Amen? So, last week, pinag-usapan namin yung first topic. Business is God's idea. So, sa mga wala, yung business daw, hindi ito idea lang ng tao, kundi idea to ng Diyos. Yung Diyos yung unang gumawa, siya yung nagbigay ng assignment sa atin, work, sabi niya kay Adan, and God put the man into the Garden of Eden to work it. Okay? At yung business, it is a systematic work. Okay? Kaya yung negosyo ay idea ng Diyos, hindi yan sa ating idea. Lalo na kung ginagawa natin ng tama, sa Diyos talaga galing. Business is stewardship. Ito yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na platform para siya ay mapapurihan mo. Ito rin ang pamamaraan niya para matulungan mo yung mundo na maging maayos. No? Kaya yung business is solving problem. So ito yung mga tinalakay namin last week. At ang pinakamaganda, kung ang Diyos yung gagawin nating umpisa o simula, yung business natin magiging platform para i-honor natin siya. Maraming tao yung mabibless dahil sa negosyo natin at magbibigay ng napakagandang probisyon yung negosyo natin para sa iba, maging sa ating pamilya. So, today, ang pag-uusapan natin is about put God first, not money. So, muli, ito ay galing sa Start with God series. Okay, so, are you ready? Let's start para baka sakaling matapos ako maaga, makapagtanong kayo sa akin. Lagi na lang, walang question and answer. Napapasarap kasi ako dito eh. So, core message. Money is good servant, but a terrible master. God must always come first, even in business. So, mahirap maging master yung money. No? Kasi tutulungan kanyang maging mas masama pa. Hindi ko sinasabing masama ka, baka lang. Pero, good servant yung money. Dapat maging servant lang siya. At paano nga ba mangyayari yun? Paano siya magiging servant? Sabi diyan sa dulo. God must always come first, even in business. Okay, so introduction. This is my question to you tonight. Who is really in control? Sino ba talaga yung may control? Sa buhay mo, sa negosyo mo, sa mga ginagawa mo? Sino? Sarili ko po. Sino sa dalawa? Actually, everyone needs money. Sabi diyan, para saan? Para makakain ka, para mabuhay ka, para magawa mo rin ng maayos yung pagninegosyo. Yung money itself is not a problem. Ang nagiging problema is who is first in your life? God or money? Napakadali nitong ma-identify in
tawag dito, madaling sabihin, pero gaano tayo nakakasiguro kung sino nga ba talaga yung una sa buhay natin. Many people do not say money is their God, but their decisions reveal otherwise. Sinasabi nilang, hindi ko naman Diyos yung money. Yung Diyos ko, yung Diyos ni Abraham. Ang Diyos ko, si Jesus Christ. Ang Diyos ko, yung pinupuri, yung buhay na Diyos. Pero makikita sa desisyon na ginagawa ng isang tao kung sino ba talaga yung Diyos niya. Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one or despise the other. You cannot serve both God and money. So mahirap nga naman to. Pero hindi ibig sabihin, pinagbabawalan ka magnegosyo. Katulad ng sabi natin kanina, business is, last week, pinag-usapan natin yan. Business is God's idea. So walang masama sa pagninegosyo, walang masama sa paggawa ng pera. Ito yung natutunan ko habang pinag-aaralan ko yung Bible. Hindi niya tayo pinagbabawalan na maghanap buhay o gumawa ng kung ano man para kumita ng pera. Wag lang masama. Pero, baka lang nagagawa nating nagsiserve tayo sa dalawang bagay. Sa dalawang master. Sorry. Kay God, at the same time, sa money. You cannot do that. Basahin natin yung simula. No one. Ano ibig sabihin ng no one? Meron bang nakagawa? Wala. Hindi dyan sinabi na it is hard. Hindi nga rin sinabing it is impossible. Kasi there is impossible things that one can do. O, di ba, yung tatambling ka ng sobrang dami. It's impossible. Para na siyang helicopter. Para na siyang... Pero may nakakagawa. Ang sabi diyan, no one, nilinaw, na walang ni sino man ang makakapag-serve sa dalawang masters. Anong malinaw doon? Mahihirapan kang gawin? Yun ba yun? O hindi mo talaga magagawa? Hindi mo magagawa. It's either you love the one and you hate the other. You devoted to one or despise the other. Hindi pwede. Kaya malinaw na kailangan mong pumili. Sino dyan sa dalawa? Sino sa inyo nagsasabi, pwede ba magtaas ng kamay? Sino sa inyo nagsasabi na si God? Sino nagsasabi sa inyong si money? Ako, dalawa tinaas ko yung kakaliwa ko kay God, yung kanan ko kay money. At least ito nagsiserve kay God, tapos ito nagsiserve kay money. Oo, di ba? Panis. May technique naman, hindi, biro lang. Kasi iba ayaw magtaas eh. Baka nahihirapan kayo mag-decide. O kaya naman hindi nyo pa na-identify. That's why tonight, we're going to identify. No? Pwede nating tulungan yung sarili natin sa pagkakataon na to para malaman natin. Kaya you listen carefully. So, mamaya, paliwanag ko pa ng maigi yan. Okay? One will always come first. Sino na uuna sa inyo? Parang minsan sinasabi ko yan eh. Pag kagising mo ng umaga, sino una mong kinakausap? Si God o yung katransaksyon mo? Ano una mong binubuksan? Pagdilat ng mata mo, yung Bible o
o yung cellphone? Di dalawa pa rin yung pinaglilingkuran mo, yung cellphone mo o si God. So pili ka pa rin. You cannot serve two masters. O kaya naman baka pag open mo ng cellphone mo, ang reason para kumita ng pera. Kasi may meeting ka mamaya. Na late ka na. O kaya naman meron kang naisip na biglaan na kailangan mong anong tawag doon? I-follow up. So, una bang pumapasok sa isip mo? Sinong una? Point number 1. What you put first controls you. Whatever comes first in your life controls your decisions, directs your time, shapes your character. Sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So bago yung 21, sinabi sa 19 tsaka 20, "Do not store up yourselves treasure on earth." Huwag ka daw mag-impok ng yaman dito sa mundo. "But store up yourselves treasure in heaven." Yung mga makalangit na kayamanan ng iyong ipunin. Ibig sabihin ba nito, wag na tayong magpayaman? Hindi yun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin lang yan, hindi goal ay dumami yung pera. Ang goal ay, bilang negosyante, magkapera para gamitin para kay Lord. If that's the mindset, walang problema. Kasi hindi pera yung ini-store up mo, kundi yung kayamanan sa langit. If the mindset is, magninegosyo ako, magpapayaman ako, at bibili ako ng napakaraming sasakyan at malaking bahay, selfishness. Anong reason ba't ka nagninegosyo? Kaya sabi sa Bible, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kasi it's always the intention. Yung nagparami ka ng pera, hindi masama. Pero yung dahilan kung ba't ka nagparami ng pera, yun yung tanong. Are you storing up treasures here on earth? Or are you storing up treasures in heaven? Nasaan yung puso mo? Kaya sabi dito sa verse, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung sinasabi ni Jesus na masama ang pera, bakit marami siyang turo tungkol sa pag-handle ng pera? Bakit niya sinasabi na pag tama yung ginagawa mo, pagpapalain ka? You will become prosperous and you will become successful. Hindi yun yung sinasabi niya rito. Ang sabi niya, tinuturo niya ay, kung ano yung inuuna mo, siya yung nagiging master ng puso mo. Kung ano yung mas mahalaga sa'yo, kung ano yung dahilan kung bakit ka bumabangon, kung bakit ka nagtatrabaho, nandun yung puso mo. So you better assess yourself, evaluate yourself. Napakaganda nito kasi not everyone is teaching this. Attend ka ng mga seminars, attend ka ng mga, may bayad pa, di ba? May bayad pa. 25,000, 50,000, 100,000, tapos meron pang mga parang advance, bayad ka ng 500,000 for 6 months, na mga session, every month, once a month. Ang tuturo lang sa'yo paano dumami pera. Ang kagandahan dito sa topic natin, ang tinuturo sa atin ng Diyos sa Bible, binabasa ko lang naman yan. Kung paano natin itatama yung puso natin. And that's the most important thing. Kasi dun siya nakatingin.
If money is first, fear controls you. Stress increases, peace disappears. If God is first, direction becomes clear, peace increases, decisions become wiser. Basahin natin Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Basahin niyo yung 6. In all. Ano ibig sabihin ng in all? Ano ibig sabihin ng in all? May exemption ba dyan? Wala. Pag sinabi mong all, lahat-lahat. Kaya mahirap sabihin na sa negosyo ko, labas dito si Lord kasi pera-pera to. Naglilingkod ako sa Kanya pero pagdating sa pera, ayokong madungisan yung pangalan niya. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Nandadaya ka ba? Nanloloko ka ba? Bakit ayaw mo siya i-involve? Bakit ayaw mo siyang unahin? Ba't ayaw mong ipagkatiwala sa Kanya yung negosyo mo? Baka lang kasi hindi nyo pa naiintindihan. O kaya naman, baka lang hindi pa lubusan yung pagiging Panginoon ni Kristo sa buhay nyo. Sabi ni Pastor Vince, ano yung pastor? Ano si pastor? Yun. If God is not Lord of all, He is not Lord at all. Tama ba yun, pastor? Hindi talaga siya Panginoon ng buhay mo kung hindi siya Panginoon ng lahat ng desisyon mo. So even in business aspect, money aspect, it must be God first. It must be Him na dapat, ano tawag doon? Hinihingan mo ng consultation. Lord, tama ba tong decision ko? Mapapabuti ba to? Magiging kagamit-gamit ba tong decision ko para sa kapurihan mo? O masisira lang kita? You ask that questions. Always. Mahirap to Mahirap to. Hindi ko sinasabing madali. Pero kaya nga tayo nandito para pare-parehas tayong matuto. Pare-parehas tayong mag-reflect at mag-evaluate. Point number 2. Money promises security but cannot deliver. Money promises safety, comfort, control, but money is unstable. Nagpla-fluctuate yan. Pag kinip mo yan, para lang meron kang assurance sa susunod na mga panahon, 20 years from now, mababa na yung halaga niyan. Pero yung Diyos, hindi siya nagbabago. Kung sino siya dati, sino siya noon, ganun pa din siya ngayon, at ganun pa rin siya sa hinaharap. Yung pera, unstable. Proverbs 23:5, cast but a glance of riches, and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. So, yung talatang to, pinapaalalahanan yung mga tao na yung kayamanan ay pansamantala at madaling mawawala. Para yung eagle na lilipad. Kahit gaano mo pa kabilis nakuha, kahit napakatalino mo pa, genius ka pagdating sa pagninegosyo, maaari pa rin mawala lahat ng meron sa'yo. Maraming pagkakataon sa buhay ko na inisip ko magaling ako. Pero marami akong ginawa na akala ko magiging okay pero hindi pala. Marami akong desisyon na akala ko tama pero mali pala.
Akala ko madami akong pera, pero hindi ko alam kung naranasan nyo na yon. Madami ka naman nakikita sa bank account mo eh. Pero after ng ilang panahon, biglang parang, saan napunta yung pera ko? Audited naman. Audited naman, pero nawala. Nung chinecheck mo, parang, ba't gano'n? Anong nangyari? Magic ba to? May finance ka naman. Pinag-aralan mo naman yung pagpasok tsaka paglabas. Pero bakit parang nawala? Hindi ko alam kung naranasan nyo na yon. Pero maraming beses ko nang naranasan. Alam ko naman sa nagastos eh. Pero ganun kabilis. Basahin natin Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Wala rin kwenta. Kahit gaano pa kalaki yung income mo. Pag ang minamahal mo ay pera. Kaya nga pagdating sa New Testament, Old Testament kasi itong Ecclesiastes eh. Sabi diyan, the love of money is the root of all evil. Not money alone, but the love of money. Sabi dito sa Ecclesiastes, kung sino yung nagmamahal, kung sino yung nagpapahalaga ng husto sa pera, hindi magiging kontento kahit kailan. Alam mo ba itong Ecclesiastes, napakaraming wisdom na matututunan dito. Lalo na pagdating sa kaperahan. Now, you ask yourself, do you love money? If you feel like you are not contented of what you have, paano ba pwede ba akong magtanong, Pastor? Paano ma-identify yung salitang kontento ka na? O paano masasabing hindi ka kontento? Pwedeng may isang volunteer dyan? Ako na lang. Ako po volunteer. Volunteer, paano masasabing hindi ka kontento? Paano? Wala? O paano mo masasabing kontento ka na? Wala pa din? Dun sa mga nanonood online, baka meron, chat nyo lang. Wala dito. Ang dami-dami nyo ngayon, walang sumasagot. Isa lang. Ayaw nyo? Sige. Sige, Daddy Ferds. Thank you po. Thank you sa pagtataas. Sige. Ano po, man is by nature, sir, the needs and wants of man never stops. That's why there's a study of economics. Kasi ang resources mo is scarce, but then yung needs and wants, especially the wants, will never cease, will never stop. Pag meron ka na nito, gugustuhin mo pa ng mas malaki. Meron ka ng iPhone 4, gugustuhin mo ng iPhone 5. Ngayon, umabot na ng 17. Diba? Gano'n naman yung So, parang sinasabi nyo, Daddy, ayon sa pag-aaral ay wala talagang kakontentuhan ng tao. Pero sinasabi sa Bible, meron naman daw talagang kakontentuhan. Paano kaya ito ma-achieve? Sa tingin nyo? Paano? Paano ka magiging kontento? Kasi hindi naman sa atin ituturo ng Bible na maging kontento tayo kung hindi natin ma-achieve yon. Maaaring tama yung sinasabi ni Daddy, that's human nature. We are in a total depravity state. Ano ibig sabihin total depravity? Merong lubos na kasamaan at kasama yan yung walang kakontentuhan. Medyo malalalim ba? Pero, ang ibig sabihin ko, makakaabot ka naman sa pagkakontento. Kailangan mo lang malaman yung sikreto. Put God first. Yung paghahangad na magkaroon ng maraming pera, hindi yun masama. Kung yung purpose o dahilan kung ba't ka nag-ipon ng pera ay para sa glory ni God. Kung ang hangarin mo o
o pangangarap mo ng mas malaki ay para mabigyan siya ng kaluguran, hindi pang sarili. Kasi the word uncontented is selfish ambition. The more you have selfish ambition, tas na-achieve mo na, tapos ganun na naman, gusto mo lang sumikat ka, tapos pag sumikat ka, naabot mo na, mas kasing sikat mo na si Piolo Pascual, gusto mo maging kasing sikat mo na si Tom Cruise. Kung kasing yaman mo na sino ba mayaman dito? Si Lawrence, na-hit mo na, kasing yaman mo na siya. Gusto mo pa maging kasing yaman ni Henry C. For what? That's the question. Kasi, the Bible tells us, gusto naman ng Diyos na maging successful tayo. There's a lot of Bible verses that supported that word, success and prosperous. Ibig sabihin nun, nag-uumapaw na kayamanan. Mapunta ka dun sa tugatog ng pinapangarap mo. At kung mahit mo man yun, pwede ka pang mangarap ng mas mataas. Pero, para saan? Is it for God? That's why we are talking about put God first. Kasi kung hindi siya yung dahilan, kung bakit mo pinapangarap yung isang bagay, this too is meaningless. Ayos ah. Walang kwenta yung kayamanan mo. Walang kwenta lahat ng ginagawa mo at pinapangarap mo. So yung kakontentuhan, matatagpuan mo sa Diyos. Kung siya yung magiging una sa buhay mo, kung para sa Kanya, paano ba ma-identify yung para sa Kanya? Yung para sa Kanya, nagninegosyo ka, aabot ka dun sa pinapangarap mong level ng pagninegosyo, pero hindi ka nandaya kasi you are contented. And you want to honor Him. Tapos nangarap ka pa na mas maging worldwide. Magkaroon ng branches sa iba't ibang bansa. And you want to honor Him. It's not being uncontented, but being a good steward. Kaya sa'yo, pinagkatiwala yung mga bagay na meron ka. Tandaan mo to. Kasi naniniwala siyang gagamitin mo ng tama. Ano yung salitang gagamitin ng tama? You use those platforms, those, the riches, the wealth, the money na inintrust sa'yo ni Lord to glorify His name. Hindi mangyurak ng ibang tao, sumira ng buhay ng iba, kundi makatulong para sa iba. Naintindihan niyo ba ako? That's why, if your goal sa business ay kumita lang ng pera, hindi yan magiging malaking negosyo. Those people, kahit na hindi nila naiintindihan na they are honoring God by helping other people, and their mindset is to help others, their business upskills. That's the Bible tells us. It's telling us. Yun yung sinasabi niya, simula pa nung nakaraang taon, nagsimula tayo dito. Yung negosyo ay pagsosolve ng problema. Pagbibigay ng kagaanan sa buhay ng ibang tao. Pero kung yung negosyo, pera-pera lang, sino una? Sino una? So if the mindset is just to earn money, sino una? So the purpose of business is this, to help others, to solve the problems na hindi pa natatouch ng kahit na sino man, na hindi pa sinusolusyonan ng iba. Pag naintindihan nyo yun, hindi ka manggagaya ng negosyo.
Gagawa ka pa ng paraan na yung negosyo na nasolusyonan na dati, papagandahin mo pa para mas mapadali yung buhay ng tao. Hindi mapadali para mamatay sila, kundi mapadali, maging mas easy yung kanilang life. Ha? Baka magkamali kayo, baka mga mamamatay tao yung gawin yung negosyo para mapadali yung buhay nila. Pero ang point ko, dapat makatulong para maging easy yung life ng iba. Ba't parang sobrang seryoso nyo? Nahihirapan ba kayong i-grasp? I-explain ko pa ba? Di ba? Being contented is always in the heart. Tinuturuan tayo ng Bibliang mangarap. Vision. It's a revelation from God. Yung mga naiisip mo na magagandang bagay, lahat lang ng magaganda. Pag pangit yung pangarap mo, hindi yun galing kay Lord. Mamaya makikita niyo yung mga verses ha. May mga verses ako ditong ginamit. Pero pag magaganda, perfect, good things, it's from God. So kung meron kang revelation, vision na maganda, makakatulong sa iba, it's from God. Tinuturuan kanyang mangarap. So kung pang sarili lang yung pangarap mo, dun ka na medyo magtanong, Lord, is it for you? Is this, mag-glorify ba kita sa pamamagitan nito? Umaba na ako. Psalms 20 verse 7, sabi diyan, some trust in chariot and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Sa panahon nila, yung sinulat tong Psalm, sa panahon ng sa Israel, yung chariot tsaka horses, ito yung pinakamalakas na simbolo ng military power. Ibig sabihin, pag meron ka nito, kumbaga parang sobrang advanced ng technology nyo nung unang panahon. Kumbaga sa atin ngayon, meron kang mga nuclear bomb. Pero nung unang panahon, syempre wala pa namang ganun. Horses tsaka chariot. Kasi pag mga tao lang, pag commandos lang, o ano ba tawag doon sa mga soldiers. Diba? Pag army lang meron ka, tapos wala kang chariot, tapos wala kang horses, medyo less yung power mo kumpara doon sa mga kingdom na merong chariot and horses. So, ibig sabihin, pinakamataas na source ng confidence ng isang bansa o ng isang kingdom tong bagay na to. Kaya sinabi yan sa Psalms. So, yung ibang tao daw, nagtitiwala sa source na yan, sa chariot and horses. Pero sabi nung nagsulat, nagtitiwala lang kami sa pangalan ng Panginoong Diyos. Hindi sa ibang bagay. Ano ibig sabihin ko? Right now, yung confidence na meron tayo bilang tao, kaya hindi tayo nai-stress kasi marami tayong pera. And that's the power. Para yung chariot tsaka horses ng mga kingdom. So sa bahay nyo, meron kang power, ano yun? Marami kayong ipon. At kung dun mo lang iaasa, sa Kanya ka lang magtitiwala at hindi sa Diyos, medyo alanganin yun. Kasi nga, sabi ko kanina, yung pera, yung kayamanan, yung power na meron ka, unstable. Mawawala yan. Pag ninakaw namin yan, sa babae nyo, pasukin namin. Hindi, joke lang. Di ba? Wala na. Pag nasunog yung bahay, wala na. Iyak ka na. Pero kung si Lord, yung inaasahan mo at sa Kanya ka nagtitiwala, kahit mawala pa yung lahat, yung aura mo, positive pa rin. Ba't ganun tong taong to? Nalugi na nga negosyo niyan, pero parang asaya pa rin, no? Parang walang problema. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya nagtitiwala sa pera. Kanino siya nagtitiwala? Niloko na nga yan ng malaking pera eh. Naubos yung pera niyan eh. Naipon niyan kasi na-scam yan. Pero parang hindi stress, ano? Andito pa rin, umatin pa rin sa business talk. Faithful pa rin kay Lord, nagbibigay pa rin. Tumutulong pa rin sa mahihirap kahit wala ng pera.
Parang napakaganda pa rin tingnan. Parang ang gwapo pa rin. Parehas ng mga nakikita ko ngayon. Bakit kaya? Dun sa mga ano lang to, para lang to sa mga nanonood sa online. Kasi lahat ng nandito ngayon, sa mga nanonood sa online, lahat sila nagtitiwala kay Lord. Kaya ang gagwapo nila dito. Tsaka na-attend sila. Ang tamaan, wag magagalit. Umattend. Money can help you, but only God can truly secure you. Amen? Palakpakan nga natin yung Diyos. So point number 3. God is the source. Money is only a tool. Your job is not your source. Your business is not your source. Money is not your source. Sabi sa Deuteronomy 8:18, but remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability or the power to produce wealth and so confirm His covenant which He swore to your ancestors as it is today. So sa 17, bago yung verse 18, nakalagay doon, you may say to yourself, pwede mo daw sabihin sa sarili mo, my power and my strength or the strength of my hands have produced this wealth for me. Pwede mong sabihin na ikaw yung dahilan. Yung kamay mo, yung galing mo, yung katalinuhan mo yung dahilan kung ba't ka mayaman. Pero nililinaw sa Deuteronomy 8:18, no! Tandaan mo, the Lord your God, for it is He who gives you the ability and who wakes you up every morning. Pwede kang hindi gumising. So wala ka nang magagawa. Pero binibigyan ka pa rin niya ng buhay, ng hininga. For He is the one who gives you the ability to produce wealth. James 1:17, sabi dito, ito yung sabi ko kanino, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, the provider, the Jehovah Jireh, who does not change like shifting shadows. Hindi nagbabago kahit kailan. So, money is a tool God uses. When you worship the tool, you lose the source. Ulitin ko. Money is a tool God uses. When you worship the tool, money, you lose the source. That's why don't worship it. Eh, hindi naman namin wino-worship yan, boss. Anong ginagawa natin doon? Hindi, basta ginagamit ko lang naman siya eh. Hindi ko siya wino-worship. Si God yung wino-worship ko. Pero yun siya yung unahin mo sa isang araw, sa 2 araw. Siya yung i-priority mo. Na hindi ka man lang nakapag-pray sa isang araw. Mas marami ka pang ginawa para sa money kaysa kay God. Pero kung gagawa ka ng money para kay God, if that's the mindset that you have, you are worshiping God. Pero kung magtatrabaho ka para magkaroon ng pera, who's your master? Master deserves worship. And if your money is your master, you are worshiping him. Oh, you are worshiping money. Kung nag-e-effort ka para sa kanya, binibigay mo yung oras mo sa kanya, medyo madali lang naman ito intindihin. Logic lang ba? Logic lang. Tingnan mo ha. Medyo lilinawin ko sa inyo, baka naguguluhan kayo. Pag nagtatrabaho ka para sa pera, your master is money. Pero pag nagtatrabaho ka para magkapera, to honor God, yun yung pinag-uusapan natin ngayon.
Pag nawala si God, the main reason, kaya siya first, He is the reason why you make money, why you work. But kung maaalis siya, the main reason, He is not first. He is not your master. Nagtatrabaho ka lang para kumita ng pera. That's all. Hindi involved si Lord. Darating yung point. Hindi ka magiging kontento. Pangalawa, you are worshiping money. Inalay mo na yung buhay mo sa Kanya. Hanggang sa magkasakit ka, magka-cancer ka na sa stress, kagagawa ng pera para lang magkaroon ng pera. Hindi ko wino-worship yung pera. But you die for money. You give your life for money. You are spending time, most of the time, for money more than your family. Because you think you can provide for them by having a lot of money, and yet you forget them. Pero kung alam mong si Lord yung pinagsisilbihan mo, malalaman mo yung priority mo. Money is a tool, not master. Naiintindihan niyo ba? Hindi ko kayo pinagagalitan. Tawag dito sa ganitong way ng pagsasalita, with conviction. Ha? Ito yung tinuturo sa akin nila Pastor Nick, nila Pastor Vince. Kailangan may conviction daw pag nagsasalita ako kasi para daw bakla yung boses ko . Ito na. So, point number 4. Nasaan na ba ako? Point number 4. Putting God first requires trust. So, ito yung medyo mahirap-hirap na part. Ha? Putting God first is easy to say, but difficult to live out. Mahirap mamuhay. Madaling sabihin, mahirap ipamuhay. Example, include dito yung pagpipili mo sa honesty over profit. Magsisinungaling ka ba para kumita ng pera, para ma-close yung deal? O sasabihin mo yung totoo? Itong binibenta kong kondo, sobrang ganda nito. Actually, hindi to, pag nagkakaroon ng lindol, ni halos hindi to umuuga. Tsaka sobrang solid. Ang ganda ng finish niyan. Tapos nung medyo nabasa, nagkarak-rak lahat . Nung binili na. Honesty over profit. Yung sasakyan po na to, as is where is, wag po kayong mag-alala. Maintain to, kasa maintain. Tapos nung nabili na, pagkatapos ng pagka-uwi sa bahay nung bumili, tumirik na agad. Tapos tumawag, Sir, tumirik po yung sasakyan. As is where is po tayo. Wow. Honesty over profit. Palawakin nyo na lang yung isip nyo kasi baka mag-example na naman ako dito ng kalokohan ko. Sirahin ko na naman yung sarili ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nung mga panahon na ako nagninegosyo nung bata ako, tingin ko nanluloko ako ng tao . Hindi naman ako nangi-scam. Pero ang galing ko magsinungaling. And that's the reason kung bakit hindi ako nakapagbigay ng glorification sa pangalan ng Diyos. Kasi maraming nagalit sa akin. Nasira yung integridad ko. Nasira yung reputation ng kumpanya ko. Bakit? Sinungaling ako. Sabi ko, maganda yung product ko . Nung naranasan na nila, para bang, imbis na matulungan ko sila, naperwisyo pa yung buhay nila. So, bahala na lang kayo mag-isip, ha? Hindi ko alam. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ayoko mag-example dito ng mga tao, baka magturo ako kaya sarili ko na lang, ha? Pero sana hindi ako nasisira, ha? Sana naintindihan nyo lang, tao tayo . Tsaka bago lang naman ako talagang naging follower ni Christ. So ngayon ko lang nare-realize na yung mga ginagawa ko dati pala talagang sobrang sama ako , feeling ko . Hindi naman ako mabuti ngayon. Ako nga pinakamasama dito sa loob ng kwarto.
Pero kahit pa paano, I realize a lot of things by reading the Bible. And that's good thing. Kaya sabi ni Lord, you meditate it day and night. Keep this always on your lips so that you may be careful to do what is written on it, and you will become prosperous and successful. Sabi sa Matthew 6:33, unahin daw natin yung kingdom at yung kanyang, anong Tagalog ng righteousness? Katuwiran. And all these things will be given to you as well. So napakaraming pwedeng implications sa verse na yan. Pwedeng unahin mo siya, pagkagising mo sa umaga, siya yung dahilan kung bakit ka gumigising. Sabi sa Nescafe ba yun, yung bakit ka bumabangon? Yun ba yun? Para kanino ka bumabangon? Oh, para kay Lord. Wow. Sabi mo nga, para kay Lord. Ulitin ko para kanino ka bumabangon? We. So, para kanino tayo bumabangon? Hindi lang yun. Sa lahat ng bagay. In every decision that you need to make, siya ba yung inuuna mong konsultahin? Siya ba yung una mong iniisip o yung pera? Hindi po yung pera. Yung misis ko. O yung misis mo. Si Lord ang una. Baka yung master mo na yung misis mo. Under the saya yan. Aray ko. Hindi. Pampatawa lang yun. No? Okay lang naman yan. You serve your wife, you serve your husband, pero it must be Lord, the first of everything. Amen? In every decision. In your life, make God first. Put God first. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Ang hirap naman mag-decision sa buhay. Napakadaming decision sa buhay. Millions na hindi nakasulat sa Bible. Pero when you read the Bible, pag umaten ka ng mga ganitong mga gawain, marami ka naririnig, hindi naman pati yung kung anong kakainin mo araw-araw, nakasulat sa Bible, hindi. Pero marami, di ba? Pag sisirain mo yung katawan mo dahil sa lifestyle na gagawin mo, alam mong mali, hindi mo na gagawin. Hindi mo nakasulat dun kung sinabi dun, huwag ka na kumain ng taba. Huwag ka na rin kumain ng marami sa eat all you can. Hindi ba sinusulat sa Bible yun? Pero sabi dun, your body is the temple of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Alagaan mo. Yung templo ay minimake sure na malinis. So, eat clean food. Ay, ibang usapan na to. Ayoko na. So, Luke 16:13, sabi dito, yung verse natin kanina. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Madaming pagkakataon sa buhay natin, akala natin we serve God. But, hindi pala siya. May mga tao, katulad ng sabi ko, pumapasok sa trabaho, hindi para kay Lord. Ito yung salitang put God first. Ba't ka pumapasok sa negosyo mo? Bakit ka nagninegosyo? Is it for God? You ask yourself. Huwag mo tingnan. You ask yourself. Ba't ka nagninegosyo? Is it for God? Hindi si Satan yung kino-compare kay God pagdating sa pagiging master. Hindi si Satan. Walang Satan dyan, oh. May Satan ba dyan? The love of Satan is the root of all evil. Hindi. The love of money. Merong isang batang babae. Pumupunta siya sa Quezon Avenue. At binibenta niya yung katawan niya. Is it for Satan?
May isang tatay na pumapasok sa trabaho, nag-overtime, umuwi ng madaling araw. Nakikita niya yung anak niya, palaki ng palaki, pero tulog. Wala siyang oras. Is it for Satan? Or for money? Hindi, for my family yun. Kaya nagpapakahirap ako dito. If that's for your family, family first. Ang tinuturo ng Bible. Yun ang sabi ni Lord. Mamaya, sabi ni Pastor yun sa relationship talk. Ha, hindi na sa akin yun eh. Your first ministry is your family. So yung trabaho, dulo na yon. Hindi ko sinabing huwag ka magtrabaho. Lagi mo na lang, ano tawag dito? I-banding yung asawa mo tsaka yung anak mo. Kailangan mo rin magtrabaho para mag-provide. Pero yung wala ka ng oras sa kanila, you ask yourself, is it still for God? Or is it for money alone? Ulitin ko. Bakit ka bumabangon? Trust is revealed through obedience. Kung may tiwala ka sa Diyos, uunahin mo yung alam mong pinapauna niya. Kung yung pag-overtime mo, kung yung pag-over, okay lang siguro kung binata, dalaga kayo. Pero yung pabayaan mo yung asawa mo, pabayaan mo yung mga anak mo, kasi masyado ka nangangarap na magkaroon ng maraming pera para sa kanila. Hindi yun yung gusto ng Diyos. Maraming magaganda yung buhay in terms of money, financially, pero broken inside. Pwede kong sabihin, broken family. Hindi lahat ng broken family magkahiwalay yung mag-asawa. Maraming broken family, magkakasama pa rin sila. Kaso hindi na si Lord yung una. Hindi na si Lord yung pinag-uusapan nila. Para na lang silang housemates. Ay, hello, alis. Ay, good morning, alis. Broken family. Point number 5. Sana meron tayong tututunan. Point number 5, God tests us with money. Money reveals the heart, sabi dyan. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Proverbs 11:28. Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Kapag yung tiwala ng tao ay sa pera o sa ari-arian, darating yung panahon, babagsak rin kayo. Ay, sorry. Sila. Okay? Dahil yung kayamanan, tulad ng sabi ko, yung pera, unstable. Pero yung taong righteous, ano yung righteous? Yung righteous, umaasa sa Diyos. Kay Lord lang, nagtitiwala. Mananatiling buhay tulad ng mga malulusog na halaman. God is not against you having money. He is not against business. He is not against you being rich or wealthy. He is against money having you. God is not against you having money. He is against money having you. Baka yung money na yung nagmamay-ari sa buhay mo. Doon na lang umiikot lahat sa buhay mo. Naintindihan niyo ba yun? Sana hindi.
Point number 6. Last point. Putting God first brings peace. Some feared that putting God first means loss. Feeling nila, pag inuna nila si Lord, parang matatalo ba sila? Parang nanghihinayang silang unahin si Lord kasi baka hindi na sila kumita. Walang tiwala tawag doon. Di ba? Scripture shows the opposite. Sabi ng Bible, kung si Lord yung pagkakatiwalaan mo, He will do everything for you. Sabi dito sa Psalms 37:4-5, take delight in the Lord. Magalak ka daw sa Diyos. And He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Kung yung Diyos yung nagbigay ng kayamanan mo, ibig sabihin, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya at pinagpapala ka Niya dahil sumusunod ka, walang kasamang kapighatian niya ang kayamanan na meron ka. May peace. Pero kung nababagabag ka, uneasy ka, it's not from God. Again, God's blessing bring peace, not pressure. Closing. I will ask you again. Who is first in your life? You answer that sa sarili mo. Who is first in your life? Sabi sa Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of Amorites, in whom land you are living. But, sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Sinasabi sa talata na hindi ka pwedeng maging neutral ng paglilingkod sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng nag-serve sa money at the same time you are serving Him. Kailangan mong pumili. Sino ba pagsisilbihan mo? Sino ba yung magiging master mo? Magtatrabaho ka ba sa pera? O magtatrabaho ka ba para sa pera? O magtatrabaho ka para sa Kanya? Ano doon? Pero sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lang personal, kundi liderato. Leadership. Siya, tsaka yung pamilya niya, we will serve the Lord, sabi niya. Ikaw, yung pamilya mo, yung tahanan mo, yung negosyo mo, ang reason niyan, to serve the Lord. Hindi to serve money. You must choose God first or money first. What will you choose? If you choose God, when you choose God, when God is first, money becomes a servant. Automatic. Business gains direction. Life gains peace. Reflection. Question again. Who truly controls your decision? God. What do you trust most? God or money? Right now, ano yung sasagot nyo? God. Nandito pa naman kayo sa seminar room eh. So, weekly action steps. Number 1, pray before financial decisions.
Number 2, choose honesty even when it costs. Number 3, trust God with the results. At tuwa ako, kanina meron akong, si Kelvin, nagkausap kami. Mas pinipili niya yung isara na lang yung negosyo kaysa makasakit ng iba. Wow. Kahit na maapektuhan yung kita. Hindi yung mga negosyong kumikita. Basta medyo may mga issue lang. Natuwa lang ako sa sharing namin. Yung integrity, tsaka yung kanyang pagmamahal sa kapwa. No? Sana nanonood siya. Declaration. Let's declare this. Everybody. 1, 2, 3, go. God is my source, not money. God is first in my life and my business. Money will serve me, not control me. I choose obedience over profit and faith over fear. The Lord directs my decisions and gives me peace. As for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Thank you and God bless. Extended na naman ako, kaya wala nang question and answer. Umigos talaga ako sa question and answer, Pastor. God bless po.